Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Orel Hodires at shoutout kay Lisa Paulite. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ngumiti si Han Sanchen. Talagang naiintindihan niyang mabuti ang dahilan kung bakit nagpakita ang matanda sa oras na ito, at maging ang mga bagay na ito ay ang inaasahan ni Han Sanchen. Kung tutusin, mahirap para sa sino man na tanggapin ang katotohanan na ang isang malapit na katiwala na pinalaki niya mula pagkabata ay nagtaksil sa kanya. Sa makatuwid, tiyak na hindi siya papayag na patunayan ni Huya at ng iba na siya ay isang gap sa isang operasyon lamang. Sa makatuwid, dapat siyang kumilos. Sinabi ko na kay Huya ng maaga na hindi siya dapat gumawa ng anumang aksyon pagkatapos makumpirma ang pagkakasala ni Chanho. Ang kinatatakutan niya ay tiyak na pagmasdan ng matanda ang gawin ni Huya. Kung tutusin, iisipin ng ilan na nagtagumpay ang buong plano. Kaya, maaaring magpahinga siya tungkol dito. Buti na lang at sa wakas ay dumating dito ang matanda, na nagpapakitang nalampasan na ni Huya ang mapanganib na panahon, at hanggang ngayon ay wala pa siyang nahanap na kahit ano ng matanda, na nagpapakitang kontrolado na ang lahat. Ngayon, matanda, umuwi ka na lang at sumakit ang ulo. Kung gusto mong malaman kung bakit ako binugbog, natatakot akong hindi mo ito maisip kahit pilitin mo pa. Pagkatapos sabihin ito, bahagyang ipinikit ni Han Sanchen ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay pumasok siya sa isang estado ng kawalan ng ulirat. Sa katunayan, ito rin ay masasabing isang estado ng ganap na nakahiga. Pagkatapos ng lahat, para kay Han Sanchen, ang kanyang mga meridian ay ganap na hindi pinaganya sa oras na ito, kaya ang pagpasok sa pagsasanay sa pagmumuni-muni ay talagang isang pagkukunwari lamang. Imposible para sa kanya na makamit ang anumang epekto sa pamamagitan ng pamamaraang ito. Ngunit si Han Sanchen, na hindi kailanman gumagawa ng walang kwentang gawain, kahit papaano ay ginawa ito sa oras na ito. Saka, ang pagpasok niya sa samadhi ay talagang hindi lamang isang pagpapakita ng pagkukunwari, ito ay isang oras. Kung may iba man dito na hindi nakakaalam, dapat isipin nila na si Han Sanchen ay hindi man lamang isang magsasaka, ngunit ganap na binugbog hanggang mamatay. Maya-maya ay liwanag na ng araw. Habang tumutunog ang utos, nagsimulang magtipon ang base camp ng kaaway sa oras na ito. Ang hukbo ay mabilis na nagtipon, at sa isang sandali, milyon-milyong mga leon ang nasa harap na ng pormasayon. Ang lahat ng mga commander ay nagtipon sa harapan ng pangkat, at maging ang mga matatanda ay bihirang pumunta sa eksena ng personal upang mamuna sa labanan. Mga kapatid, pagkatapos ng maraming araw ng pagsusumikap, ang Yetian City ay malapit nang masira sa isang iglap, oras na para pagbayaran mo ang iyong pagsusumikap at makuha ang iyong sariling tagumpay. I promise all brothers that when this battle is over, I will give you all a good vacation. Of course, I will not treat you unfairly with the rewards this time. Nang marinig ito ng lahat ng mga sundalo, lahat sila ay nasa sabik at sabay-sabay na sumigaw, okay. Ngayon na ang lahat ay sumang-ayon, oras na upang ipakita ang iyong lakas. Lahat ng general ay sumusunod sa utos. Uminom. Sasalakayin ako ng hukbo. Uminom. Habang ang mga matatanda ay nakasakay sa mga hayop sa unahan, isang malaking hukbo ang dumating sa likuran nila. Sa Yetian City, tinipon din ni Scar at Hygiene lahat ng kapatid nila. Mga kapatid, matagal na tayong nagsusumikap, at lahat tayo ay pagod at pagod. Iisa ang nararamdaman ko, gayunpaman, naniniwala akong alam na ng lahat kung ano ang hitsura niyong Tiancheng ngayon, kaya sa susunod. Dalawang Commander-in-Chief, ang labanan na ito ay hindi lumaban ng higit sa isang araw o dalawa, talagang naiintindihan ng magkapatid na wala na kayong dapat pang sabihin pang dalawa, go lang laban sa kanila at wala na tayong sasabihin. Tama na, pagkatapos mong bugbugin ng ganito,
kaya mo pa bang maging magalang sa kanila? Sira ulo mo, pero galos lang kasing laki ng bowl, labanan natin sila hanggang kamatayan. Labis na naantig si Hyjin at Scar nang makita nilang kahit nabawasan ang bilang ng magkakapatid kumpara sa unang laban, mas mataas ang moral nila kaysa dati. Sa buhay na ito, kasama ang mga kapatid na tulad mo, ang kamatayan ay katumbas ng halaga, ngumiti si Scar. Pagkatapos, sinulyapan niya si Hyjin, at pareho silang nagpahayag ng pagsang-ayon. Lahat ng ministries, stick to your posts, once the city is broken, we will fight them to the end. Of course, at that time, we may no longer care about each other, I just want to say, see you in the next life. Makinig ka sa utos ko at kumilos ka. Patayin. Malakas na sigaw ng magkapatid, at sa sumunod na segundo, ang mga tropa ay hinati sa ilang grupo at nagtungo sa istasyon na orihinal nilang pag-aari. Ngumiti si Scar at inakbayan si Hyjin, good brothers, we have basically reached this point in this life. I hope that you and I will still be good brothers in this life. Ngumiti si Hyjin at naglahad ng kamay. Ngumiti si Peklat at hinawakan ito, ipaglaban hanggang dulo hanggang kamatayan. Lumaban ng Madyugo hanggang dulo at lumaban hanggang kamatayan. Pagkasabi nito ay nagkatinginan ang dalawa at ngumiti. Originally, I see you have a deep brotherhood, so I'm sorry to bother you, but since everyone is guarding the city together, hindi ba masyado kayong fair sa isa't isa? Sa sandaling ito, lumabas si Commander Ant-Man. Sa katunayan, alinman sa Peklat o Hyjin ay hindi gumawa ng anumang madiskarteng kaayusan para sa mga kapatid na lalaki ng langgam. Ito ay syempre hindi na ang pangkat ng Ant-Man ay walang silbi, ngunit sa katunayan sa oras na ito ay malinaw na isang ganap na sandali ng buhay at kamatayan, kapatid na lalaki si Ant-Man, pero isa rin siyang alien na kapatid, kaya hindi na kailangan para sa mga kapatid na langgam na sundan sila hanggang mamatay sa oras na ito. Ang pamilya ng langgam ay ipinanganak na masipag, ngunit sila ay walang ginagawa sa mga araw na ito na halos kinakalawang, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Nagtinginan si Hyjin at Scar at umiling. For Ant-Man, not moving is more uncomfortable than moving. It is not exaggeration to say that resting will not make us feel better. On the contrary, it will only accelerating the aging of our body and the occurrence of diseases. What I said is not a boast or a lie, this is the actual situation. Hindi mali ang mga salita ni Commander Ant-Man, parang ilang tao, naging habit na nga ang pagtatrabaho buong taon. Minsan, kung bigla mo siyang hihilingin na magpahinga, ito ay magdudulot sa kanya ng mga problema sa pahinga. Awkward na ngumiti si Scar, Kuya Ant-Man, hindi ka ba naging busy kanina? Commander Ant-Man sneered, totoo na walang nangyari kamakailan, ngunit ang pagtatanggol ng lungsod ay malapit ng masira, magiging maayos pa ba ang lahat? Mapait na ngumiti si Hyjin, sa totoo lang, alam nating lahat na kapag nasira ang mga depensa ng lungsod, walang mangyayari sa lungsod, ngunit isang malaking bagay ang mangyayari, gayunpaman, palagi kang narito upang tumulong, kaya ang iyong tulong sa huling sandali ay hindi gaanong kabuluhan, sa makatuwid, si Scar at ako ay gumawa ng maagang pag-aayos, kapag ang mga depensa ng lungsod ay nasira at lumaban tayo sa kalaban, isang maliit na puwersa ang darating upang salubungin ang iyong kalaban. Tutulungan ka nilang makaalis dito. Wala ang pinuno dito. Gusto kong magpasalamat sa lahat ng iyong mga kapatid sa ngalan niya. Tumanggaw din si Scar, ibig sabihin, espesyal ang sitwasyon ngayon, kung hindi, gusto. Talaga naming makipag-inuman sa iyo bago magpaalam. Mapait na ngumiti ang commander ng langgam at umiling, kayong dalawa, palagi mo akong tinatawag na kapatid, ngunit hindi mo ako tinuring na kapatid. Ano, sa paningin mo, tayo ba, ang angkan ng langgam, sobrang gaaman sa buhay at takot sa kamatayan. Yung lola niya, kapag lumaban hanggang kamatayan, hinahayaan niya muna kami, ano ba to, tinatrato niya ba kami na parang pusa? I'm telling you too, the city's defenses have breached. Kami, ang Ant-Man clan, ay kasing galing mo rin sa pagtatanggol sa Yetian City. Kung kaya mong ipagtanggol, kailangan mong ipagtanggol, kung hindi mo kayang ipagtanggol, kailangan mong ipagtanggol. Nahihiyang sabi ni Scar, Kuya Ant-Man, anong ginagawa mo? Oo, bakit nagsakripisyo ng walang kabuluhan? Hyjin medyo nahiya din.
Tinulungan sila ng Ant-Man na makarating sa puntong ito, at talagang labis silang nagpapasalamat. Ito ay tiyak na dahil sa kanilang pasasalamat na hindi nila nais na magsakripisyo pa ang magkapatid na langgam. Dalawang kapatid, bago tayo pumunta dito, inutusan tayo ng ating Reyna langgam na lumabas at tulungan si Han Sanchen na malutas ang problema. So, hindi pa neresolba ang gulo ni Han Sanchen, kaya natural na wala tayong kahihiyan na bumalik. Bagamat kami, ang angkan ng langgam, ay hindi kasing husay mo, ang aming pakiramdam ng karangalan at misyon ay hindi mas masama kaysa sa iyo, mas gugustuhin naming mamatay sa labanan ng may karangalan kaysa taglayin ang tatak ng kahihiyan at maging sakam sa buhay at takot sa kamatayan, o ang mga duwag na hindi makakumpleto ng misyon, naiintindihan mo ba? Ang commander ng langgam ay may malakas na boses at matatag na saloobin. Nagkatinginan ulit si Scar at Hygiene, at saka tumingin kay Commander Ant-Man. Okay, tapos tayong magkapatid ay maglalaban hanggang kamatayan. Kuya Ant-Man, makinig ka sa utos mo, sigaw ni Hygiene. Ang Ant-Man Commander sonorously said, lahat ng Ant-Man units ay naka-standby at handa nang ipadala. Lahat ng tropa ng Ant-Man ay agad na nagtago sa ilalim ng lupa sa paligid ng Yetian City, kasabay nito, sila ay naghuhukay ng mga kuta. Kapag ang kaaway ay umatake sa lungsod, sila ay magiging handa na lumusot sa lupa anumang oras sa utos. Mga tropang langgam, siguraduhing makumplito ang misyon. Okay, kung ang kalaban ay maglakas loob na salakayin ang lungsod, hindi mahalaga, mamatay muna tayo. Ang peklat ay nagpakita rin ng malamig at uhaw sa dugo na hitsura, kung gusto nila tayong patayin, kailangan nilang malaglag ang kanilang balat. Humakbang si Commander Ant-Man at iniunat ang kamay, dapat bang ulitin ang dating ritual? Tawanan ni Hygiene at Scar. Kaagad pagkatapos, iniunat ng tatlong tao ang kanilang kanang kamay at hinawakan ito ng mahigpit. Alis na, sigaw ng tatlong tao, at saka sumugod patungo sa kani-kanilang defense area. Sa labas ng lungsod, pinangunahan ni Chimeng ang isang grupo ng mga espesyal na tao sa lungsod. Nagtatago sila sa mga tagong lugar. Young lady has your destiny and will do everything possible to guard Yetian City, but the premise of all this is that we cannot let the warring parties discover our existence. Naiintindihan mo ba? Intindihin mo, tayo ay mga multo, umaalis tayo ng walang bakas pagdating at aalis ng walang bakas. Okay, kumilos ka na. Nang bumagsak ang mga salita, ang grupo ng mga tao ay nagkalat na parang buhangin, at pagkatapos ay naghanap ng kanilang sariling mga taguan upang itago ang kanilang mga sarili. Boom! 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 Dumating na ang hukbo ng kalaban na milyon-milyong. Sirain ang mga depensa ng lungsod at pumasok sa lungsod. Sigaw ng matanda at nagtaas ng kamay. Patayin! Hindi mabilang na mga lalaking nakaitim ang sumugod ng direkta. Patungo sa Yetian City. Bang bang bang! 10,000 tao ang lumipad sa Yetian City, na nagpuntirya sa depensang hadlang ng Yetian City. Boom! Ito ay tumagal lamang ng wala pang isang kapat ng isang oras, na sinundan ng isang malakas na ingay. Tuluyang nawasak ang pormasayon, at ito ay nasira pa sa isang puwersahang paraan. Ang malaking kalasag ng enerhiya ay parang bula na sumasabog, at ang natitirang enerhiya ay direktang sumabog sa buong Yetian City. Sa sandaling iyon, mayroong isang hindi maipaliwanag na kagandahan sa kalangitan sa itaas ng Yetian City. Ngunit alam din ng lahat na ang mangyayari sa ilalim ng kagandahang ito ay ang lahat ng uri ng walang awa na pagpatay. Sige na, milyon-milyong tropa ang dumagsa sa labas. Nang walang baluktot na pag-iral ng Han Sanchen, ang mga matatanda ay malinaw na wala ng anumang alalahanin tungkol sa paggamit ng mga tropa. Sa makatuwid, laban sa Yetian City, ang buong hukbo ay dapat umatake ng may lakas ng kulog. May mga 100,000 kabayo na lang ang natitira sa paligid niya. Brothers, the enemies are all coming, I ask you, takot ka ba? Nakatayo ang peklat sa harap na dingding, na nakaharap sa hukbo ng kaaway na paparating sa kanya na parang alon, hindi lamang siya nagpakita ng anumang takot, ngunit siya ay umungal ng galit. Lumaban hanggang sa mapait na dulo. Okay, everyone, pick up your weapons and get into a fighting stance. Wow! Itinaas ng lahat ng kapatid sa likuran niya ang kanilang mga gintong sibat. Huminahon mo, maghintay hanggang malapit na ang kalaban, at sundin mo ang utos ko bago lumaban. Oo,
Tinitingnan ng milyon-milyong tropa na papalapit ng papalapit sa labas ng lungsod, magsisinungaling ang peklat kung sasabihin niyang wala siya sa anumang mood. Hindi maiiwasan ang kaba. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na siya ay natatakot sa kamatayan. Palapit, palapit, palapit ng palapit, ang mga pasulong na tropa ng kalaban ay sumugod sa ilalim ng pader ng lungsod. Putok ng drum, bang bang bang, tumunog ang mga tambol ng digmaan, at halos kasabay nito, hinigpitan din ng mga tropa ng langgam sa lupa ang kanilang mga sandata sa tunog ng mga tambol. Alam nila na ito ang drumbeat ng dakilang tunggalian. Patayin mo ako, malakas na sigaw ni Yun Scar. na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!